magulang para sa isang struggling comics writer at claim investigator ng isang insurance company na baguhin at ibangon ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpupulis. Alamin po natin ang storya ni SPO3 Robert Hugh Fabregas dito sa Pulis Ko, Inspirasyon Ko. Sa bawat pangarap na gusto nating abutin, may kaakibat na pagpupursigi, pagsusumikap at inspirasyon. Kadalasan sila ang ating nagiging gabay para mapagtagumpayan ang mga minimithing pangarap. Karamihan sa ating nagiging inspirasyon ay mayroong makulay na nakaraan. Isa si SPO3 Robert Hugh Fabregas, isang manunulat at broadcaster mula sa Police Community Relations Group ng PNP Camp Crame. Tulad ng mga taong dumaraan sa krisis sa paghahanap ng tamang trabaho, masasabing naranasan din ito ni SPO3 Robert Fabregas kaalinsabay ang mga problemang personal at pampamilya. Pero hindi ito naging hadlang para sa isang magte-30 anyos ang mapabilang sa hanay ng mga pulis. Ako'y tubong rumblon-rumblon, ano? Alam mo, napakalayo ng experience o dinanas namin ng aming kapanahonan. Pero mas madali kami makitungo sa aming kapwa-bata. Masaya yung naging childhood ko. Nandun yung pangaral ng magulang, irespeto yung nakakatanda, igalang yung mga advice ng mga nakakatanda sa atin. Kahit sinong matanda masalubong namin, tuwing darating ang alas 6 ng hapon, matapos yung repeke, sinasabi nilang repeke, lahat ng matatanda masalubong namin sa daan, nagmamano kami. Sa pamamagitan ng pagpasok sa pagpupulis ay nabigyan linaw sa isip at puso ni SPO3 Fabregas ang totoong nais sa buhay para sa kanyang gustong maabot na career. Hindi naging madali kay SPO3 Fabregas kung papaano siya nagsimula sa pagsusulat at sa pagiging matatas sa pagsasalita. Marami siyang pinagdaan ng hirap bago niya ito napagtagumpayan. Actually, nung kay misconception nga, sa tatlo kong sinabit, yung isa ay natanggap, yung dalawa ay na-reject, pero sinabihan niya ako na i-develop mo pa ulit yung story. Mga 6 months o 8 months siguro ako nagsulat. At dumating yung punto na pinunit-punit ko yung mga collection ko ng comics. Kasi pinagalitan ako ng magulang ko na bakit daw may degree naman ako, hindi ako kumuha ng matinong hanap buhay. Kaya parang sabi ko, bakit hindi mo ba matinong pagsusulat? Ang pagsusulat bahagi yan ng passion ng buhay ko Hindi ka man kumikita, pero masarap yung na-influensyahan mo yung kaisipan ng readers mo. Dekada 70 at 80 tulad ng mga baguhang manunulat sa comics, napagdaanan ni SPO3 Fabregas ang pagsusulat ng horoscope bilang inisasyon. Naranasan din ni SPO3 Fabregas ang paulit-ulit na rejection sa kanyang mga manuscript na ipinasa sa publisher. Kapag walang published na istorya, wala rin kita hanggang sa ganung punto ay umabot ang buhay ng ating bida. Full-time ako sa comics na noong 1993. Hindi ka makakabuhay ng pamilya o ng asawa. Meron kayo sa anak, hindi kayang buhayin. Kaya't yung kinikita ko sa pagsusulat, parang allowance lang ng isang binata. O kaya't nung medyo talaga kinakapos na, masama man sa loob, naghanap ako ng isang trabaho na magagamit ko yung degree ko. Sa mga naging karanasan ni SPO3 Fabregas, ito ang naging pundasyon niya upang pagbutihin ang pagsusulat sa comics na alam niyang panggagalingan ng kanyang ikabubuhay. Mula sa pagiging isang struggling comics writer at claim investigator sa isang insurance company, si SPO3 Robert Hugh Fabregas ay nagsikap at ngayon ay isa ng magaling na manunulat sa buwan ng babasahing Police Digest. Paranas ko ng discrimination nung college ako first year. Galing akong probinsya. Pagdating nun sa UE Caloocan, pinagtatawanan ako. Bisaya, andyan din sa Bisaya. Nag-challenge ako nun Kaya yun ang parang naging motivating force ko upang paunlarin, palawakin at palalimin yung vocabulary ko sa wikang Pilipino.
Bukod sa pagiging manunulat, isa na rin si SPO3 Fabregas sa mga radio broadcaster sumasayang papawid sa iba't ibang istasyon ng radyo. Tinatalakay niya at ng kanyang mga kasamahan dito ang mga bagay-bagay tungkol sa pulis, mga problema, accomplishments at napapanahong issue na ibinabato tungkol sa Philippine National Police. Hindi man naging hadlang kay SPO3 Robert U. Fabregas ang edad upang pumasok sa pagpupulis, hindi naman naging madali sa kanya para maabot ang ranggo na tinatamasa niya ngayon. Mula sa kanyang pag-a-apply, maraming pinagdaan ng pagsubok si SPO3 Fabregas. Kung bata pa lang ako, ayoko nung may nakikita akong taong naapi. Kaya kadalasan napapaaway ako noon sa away ng iba. Dumating yung punto na yung lumaki na ako, ayoko pa rin nung nakakakita ng kapwa ko na naapi. Kaya sabi ko, okay naman yung trabaho ko, pero yung minsan may kahungkagan ka o emptiness na mararamdaman sa puso eh. Okay lang, nabubuhay ka, pero hindi mo namimit yung sinasabi ng hinihingi ng internal mong damdamin eh. Na saan ka masaya, saan ka fulfilled na uri ng tungkulin. Tubong Visayas at laking Romblon si SPO3 Fabregas, pero hindi naging hadlang sa kanya ang kanyang dialekto upang maging isang matatas sa pagsasalita ng Tagalog na gaya ng isang Bulakenyo. Nagawa niyang hasain ang pananagalog at palawakin ang kanyang bokabularyo na kanya ngayong nagagamit sa pagsusulat at pagbubroadcast sa radyo. Lutang na lutang ang paksang kabayanihan o heroismo sa kanyang mga panulat sa babasahing Police Digest. Bawat makakabasa nito'y siguradong mapupukaw ang damdaming pang makabayan, lalo na sa panahong tila nakakalimutan na ang bayaning naglingkod para sa kapwa at bansa. Malaki ang nagiging ambag ng kanyang mga panulat upang mapanatiling buhay at nag-aalab ang kabayanihan at pagmamahal sa sambayanan. Start po ako ng pagsusulat sa Police Digest. Pagka-graduate namin sa PSBRC, 1999 po yan. Ang naging unang topic ko ay about heroism din. Sinulat ko yung isa sa mga nauna kong sinulat ay yung isang pulis ang napatay dahil ipinagtanggol niya yung kapwa niya pulis na inagawan ng armas sa bus. Parting Mindanao yun eh. At doon na-move yung sense of, yung sympathy doon sa pulis na yun na nakahanda siyang ipagpalit yung kanyang buhay, mailigtas lamang yung kanyang kapwa-pulis. Ang pagbubuwis ng buhay para sa bayan ay isang ultimong sakripisyo. At ilan lang po ang nabibigyan ng pagkakataon na ibuwis ang kanilang buhay para sa isang dakilang layunin. Para kay SPO3 Fabregas, marami tayong dapat tandaan at pagsumikapan para taglayin ang katangian o values ng isang pulis. Nais din niyang magbigay ng tagubilin sa mga nagnanais na pumasok sa PNP. Apat po yung katangian dapat na tinataglay ng isang tunay na alagad ng batas. Yung pagiging makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Dapat pong tinataglay po ito ng isang tunay na pulis nang sa ganoon maging epektibo siyang tagapagpatupad ng batas. May tinatawag na serbisyong may pagkukusa ang PNP, isang slogan na gabay ng ating mahal na Chief PNP. Natutuwa po ako at yun ang isa sa mga unang atas ng ating butihing Chief PNP, Police Director General Nicanor Bartolome, yung serbisyong may pagkukusa. Pero sa lahat po ng mga guesting ko o pag-aangkor sa radyo, dinadagdagan ko po ito ng serbisyong may pagkukusa at malasakit. Sapagkat kapag nagkukusa ka, ibig sabihin may malasakit ka na eh. Yung pang-trabaho na hindi lang for compliance, kundi tinitingnan mo magiging epekto nito sa iyong kapwa, sa iyong bayan, at sa ating organisasyon. Maganda ang mga pangarap ni SPO3 Fabregas para sa Philippine National Police at sa bansa. Actually, yung patriotismo at ang pagmamahal sa bansa mo ang sinasabi kong isa sa pinakamataas na antas ng pag-ibig. Kasi hindi ka humihingi ng kapalit. Nagbibigay ka ng ambag mo upang ang bayan mo ay umangat, maging dakila at maging maunlad.
bawat pulis o sino mang kawani ng gobyerno na umaabot sa edad ng pagre-retiro ay nagpaplano ng mga bagay-bagay na kanilang gagawin sa pagtanda. Maaari naman pong plano kung ako'y magre-retiro makapagsulat ng isang aklat tungkol sa struggle ng isang pulis. Nais ko pong mag-engage sa indie film, independent film, dahil nakikita ko po ang pangangailangan ng pagpapaigting ng PNP sa mga proyekto na makapagpapayabong sa ating kultura. Kadalasan ang pinapakita ay katawa-tawa yung pulis, hindi pinapakita yung talagang totoong karakter ng isang pulis na nakahanda sa magbuwis ng buhay para sa kanyang kapwa o matiyak lamang ang kanilang kaligtasan. Kaya kung ako'y magre-retiro, ang talagang nais ko po ay magsulat at gumawa ng pelikula. Maraming natanggap si SPO3 Fabregas ng pagkilala o rekognisyon sa pagiging isang pulis. Hindi rin panguhuli si SPO3 Fabregas pagdating sa mabuting pakikisama, maging civilian man o kasamahan sa serbisyo. Si Sir Robert bilang kasama sa trabaho, magaling siya makisama. Tapos sa joker yan, pagdating kami niya, laging bibiro yan sa amin. Oh, dahil mo, ganito, habonete. Ayaw niya yung makikita kayo na parang nalulungkot kayo. Talagang cheer up ka niya. Yung mga kasama niya, gusto niya lagi na smile. Yan. Tapos, syempre, lagi yan na nagbabasa ng, kung inabasa niyo kung ano iniisip niyo, tapos magpapatawa yan. Yan si Sir Robert. Dahil doon si Sir Robert Fabregas, SPO3, ay pulis ko, inspirasyon ko. Ako po ay kasama niya lagi sa pagraradyo at sa TV. Marami po akong natutunan sa kanya. Bilang isang magaling na writer, ako po ay isa sa mga tinuturuan niya bilang maging isang batikang police officer pagdating sa radio broadcasting. Si Sir Robert Fabregas po ay hindi lang magaling, kundi isang mabuting kaibigan din po. Kaya po para sa akin, si SPO3 Robert Fabregas ay pulis ko, inspirasyon ko. Matikas sa taas na 6 na talampakan, may boses panradyo at mabisang plumang panula, magalang at maalalahanin sa kanyang kapwa at mga kasamahan, may matalas at tamang pagpapasya, tapat sa trabaho, makabagong bayani ng bayan. Masasabi natin si SPO3 Robert U. Fabregas ay totoong pulis ko, inspirasyon ko. Ang kanyang mga kasama sa PNP, partikular sa PCRG, ay bumabati sa kanya at nakikiisa sa kanyang tagumpay bilang isa sa 10 most outstanding police ng Metrobank Foundation Incorporated. Kung meron po kayong kakilalang pulis na minsan na nakapagbigay inspirasyon sa inyo o kahit simpleng kwento ng pagtulong, ibahagi niyo po sa amin upang kahit sa simpleng paraan, mabigyan natin sila ng lahat ng pagkilala at pasasalamat. Magbabalik po ang Police at Your Service.